Chloe Carter, pangunahing babaeng tauhan, ika-5 ng Disyembre, patuloy ang pagbagsak ng pamilihan. Bagong enerhiya sumipa ng 30%. Kung alam ng mga scammer ang sitwasyon ko. Kahit isang scam text na tulad nito, hindi na sila mag-abalang magpadala. Nanay, si Mia anak ni Chloe. Chloe, kung gusto mo ng custody kay Mia, pirmahan mo itong kasunduan sa pag-aari at kayong dalawa ay aalis na wala. Victor, noon, para sa iyo, isinuko ko ang aking karera at pagkapanganak sa ating anak, hindi na ako makahanap ng trabaho. Kaya kailangan kong magmaneho ng ride-hailing kotse araw at gabi upang suportahan ang pamilyang ito. Ngunit ngayon gusto mo kaming iwan ng anak ko na walang dala. Tao ka ba? Hindi kita pinilit na gawin ito. Kusa mong ginawa ang lahat. Kahit hindi mo na ako mahal, Si Mia ay sarili mong dugot laman. Paano ang kanyang kinabukasan? kumikita ka pa sa pagmamaneho ng ride-hailing mo, di ba? At gamit ang iyong pangalan, bumili ako ng pondo sa edukasyon para kay Mia, kaya hindi kayo magugutom. Ngunit kung hindi ka pumayag, edi ayos. Si Mia ay mananatili sa akin. Dahil kahit anong bahagi ng kanyang katawan, ay mas mahalaga pa sa maliit na halagang ito. Victor, napakasama mo. Victor, ibigay mo sa akin ang kontrata ng pondo sa edukasyon para kay Mia. Pondo sa edukasyon? Sa panaginip. Nagsinungaling ako sa iyo dahil ginamit ko ang iyong pangalan para kumuha ng utang sa loan shark. Si Victor, dating asawa ni Chloe. Suwa na Wati. Victor, hayop ka. Kasalanan mo ang iyong katangahan kasi naniwala ka sa akin na bibili ako ng pera na itatapon pondo sa edukasyon ng bata. Chloe, ikaw ay isang mabahong matandang driver ng ride-hailing. Ang maliit na perang kinikita mo ay hindi sapat para sa akin. Mas mabuting magbigay ka na ng daan para sa babe ko. Ibaba mo ang boses mo. Uy, may tubig sa likod. Pakiusap, huwag kang sumuka sa kotse. Buwisit! Talo na naman! Sa lahat ng mga taon na ito, ako lang ang nag-iisa na nagtatrabaho para sa pamilya, habang ikaw ay lumalabas at nagpa-party araw-araw. Nagsumikap ako para sa pamilyang ito. At sa huli, nagrereklamo ka na hindi sapat ang kinikita ko. Nagnenegosyo lang ako. Nagkakabit ng mga koneksyon. Ikaw ay isang walang perang talunan. Ano pa bang magagawa mo, kundi hilahin ako pababa? Buti na lang, naging matalino ako. Para makuha ang $100,000 mula sa iyo. Kung hindi, ang pinakamagagandang taon ko na nasayang sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Mula ngayon, magsumikap ka na lang at bayaran ang utang. Penelope, asawa ni Marcus Vance. Natapos mo na ba ang diborsyo? Tapos na, malinis at malinaw. Babe, pwede na tayong kumuha ng lisensya ng kasal ngayon din. Sino ang nagsabing gusto kong kumuha ng lisensya ng kasal kasama mo? Kung hiwalayan ko ang asawa ko, saan tayo kukuha ng perang panggastos? Sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo siya dahil lang natatakot ako na kung matagal kang nakasama sa kanya, mahawa ka sa kanyang pagiging talunang walang pera. Hanggat nasa tabi mo ako, at pinapasaya mo ako, pangako sa iyo, magkakaroon ka ng mas maraming pera kaysa sa kaya mong gastusin. Babe, tingnan mo, may nawawala akong luxury relo sa aking pulso. Nakakahiya para sa iyo kapag lumalabas tayo. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko ito para sa iyo ngayon din. Ang laking talunang walang pera. Ikaw ay palaging isang mabahong driver ng ride-hailing. Buti nga sa iyo, dahil iniwan ka. Babe, tama ka. Siya ay isinilang na mababa. Hindi siya makakapantay sa iyo. Tingnan mo ang iyong kamay. Malinaw na ito ay nakatadhana sa kayamanan at swerte. Ano ba siya? Paano siya makakapantay sa akin? Oo. Tingnan mo ang balat mo. Makinis at maningning pa rin parang sa sanggol. Ngayon tingnan mo siya. Ang balat niya ay napakagaspang. Parang isang 60 taong gulang na bruha. Babe, umalis na tayo ng mabilis. Huwag mong mahawa ang kanyang malas. Mami, masakit po ba talaga? Hindi masakit si Mami. Okay lang si Mami. Hipan ni Mia yan para sa'yo. Mawawala ang sakit pag nahipan ko. Mia, simula ngayon, tayong dalawa na lang. Hindi ko kayo mabibigyan ng kumpletong pamilya. Sisisiin mo ba si Mommy? Hindi sinisisi ni Mami si Mia. Mami, huwag kang malungkot. Alam ni Mia na masamang tatay si Daddy.
Ayaw ni Mia ng masamang tatay. Gusto lang ni Mia na makasama si Mommy. Mia, gagawin ni Mommy ang lahat para mapasaya ka. Tara na. Magtatrabaho na si Mommy ngayon. Kapag kumita na si Mommy, titiyakin ko na magiging mas maganda ang buhay ni Mia. Bata, mahirap ba ang pagsakay? Kasama ang nanay mo sa rideshare. Hindi, gusto ko kasama si Mommy. Gusto kong kumita ng pera kasama si Mommy. Oh, napakaswerte mo. Ang bait na bata. Ma'am, suggest ko po na maghanap kayo ng maayos na trabaho. Ang pagsama sa anak ninyo sa kotse ng matagal ay hindi maganda sa kanyang paglaki. Ang liit ng kinita. At may 100,000 pa na utang sa loan shark na babayaran. Mia. Pasensya na, Mommy. Mommy, bakit ka umiiyak? Mommy, gutom ka ba? Ito po ay merienda na binigay sa akin ng isang ale kanina. Kumain ka. Nakakaganang pakiramdam ang matamis. Hindi gutom si Mommy. Isasama ni Mommy si Mia sa likod para magpahinga. Okay. Maham. Matulog ka na, matulog ka na. Sanggol ko. Mia, walang kwenta si Mommy. Pinapatulog ka sa kotse. Buksan ang pinto. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, dudurugin ko ang kotse ninyo. Ang 100,000 na inutang mo sa amin ay dapat bayaran ngayon. Bayaran mo na ngayon. Sir, natutulog ang anak ko sa kotse. Pwede ba tayo mag-usap doon? Tigilan mo na ang kalokohan. Wala akong pakialam kung natutulog siya. Nandito ako para mangolekta. Bayaran mo na ngayon. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas. Sir, hindi naman sa ayaw kong magbayad. Niloko ako ng asawa ko. Niloko niya ako para kumuha ng .80 na utang na ito. At ngayon iniwan na niya ang kanyang asawa at anak. Kinuha niya lahat ng ipon namin at nag-divorce kami. Wala talaga akong pera para bayaran ka ngayon. Huwag mo akong bigyan ng kwentong iyak. Hindi ito charity. Kailangan mong magbayad ngayon. Kung hindi ka magbabayad, kukunin namin ang kotse mo. Magbabayad ako. Bigyan mo ako ng 3 araw para makakuha ng pera. Sa 3 araw, pangako magbabayad ako. Marunong kayo. Hindi ako makakatakas. Kung hindi ako magbabayad sa oras na iyon, pwede nyo nang kunin ang kotse. Sige, may 3 araw ka. Kung hindi ka pa rin nagbabayad sa loob ng 3 araw, kukunin namin ang kotse. Salamat. Tara na. Ika-6 ng Disyembre. Tindahan ng lottery sa Happiness Street. Scratch off ticket ng Lucky Star. Nag-scratch ng premyong $1,000,000. Wala na akong natira. Wala na akong magawa. Bakit mo pa ako inaapi? Sino ka? Ako ang ikaw, pagkalipas ng 20 taon. Sa 20 taon, nasa 40 lang ako. Bakit ako mukhang matanda na? Dahil pagkatapos kong makipag-divorce sa loko na iyon at hindi nabayaran ang utang sa nagpapautang, kinuha ang sasakyan ko pang ride-hailing. Napunta kami sa kalye ng anak ko. Nagkasakit siya ng malubha. Nagtrabaho ako araw at gabi, pero hindi pa rin kaya ang operasyon at namatay siya dahil doon. Sinasabi mo bang hindi makakaligtas si Mia? Ang pagkamatay ng anak ko ay pumuti ang buhok ko sa isang gabi. Pagkatapos noon, nagtrabaho ako ng todo-todo. Nag-aral ng 20 taon at sa wakas ay naimbento ko ang teknolohiyang magpadala ng mensahe sa nakaraan. Ngayon, padadalhan kita ng mga mensahe mula sa hinaharap paminsan-minsan. Para matulungan kang baguhin ang iyong at ang kapalaran ng anak mo. Mga mensahe mula sa hinaharap. Baguhin ang kapalaran. Posible kayang ito ay isang mensahe mula sa aking sarili sa hinaharap, totoo man o hindi.
Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, talagang mapupunta kami ng anak ko sa lansangan. Subukan ko na lang. Ginoo, mayroon ka bang Lucky Star scratch-off tickets? Narito na sila. Ang dami. Wala akong sapat na pera para bilhin lahat. Sa puntong ito, wala nang atrasan. Kahit anong mangyari, kailangan kong subukan. Amo, lahat ng perang ito sa counter. Lahat sa Lucky Star. Oh, plus 63 bucks sa phone ko. Isama mo na lahat. Miss, sa nakaraang 6 na buwan, ang Lucky Star ay wala pang nakapanalong $1,000. Baka subukan mo ang iba. Hindi, gusto ko lang Lucky Star. Okay, kasama ang 63 mula sa phone mo, 10 ticket lahat. Eto. Walang silbi. Ang Lucky Star ay hindi nananalo. Oo, miss. Dito na kami ng ilang buwan diretsyo. Hindi pa nakakita ng jackpot ang Lucky Star. Future Chloe, kung tunay kang nandito para tulungan ako, hayaan mo akong manalo ito. Mommy! Nanalo tayo. Unang premyo, $1,000,000. Mia, ligtas na tayo. Hindi na tayo magiging walang tirahan. Basta kasama ko si Mommy, masaya ako kahit saan. Hindi ako nagugutom. Ang tiyan ko lang ay kumukulo. Mia, may pera na tayo ngayon. Isasama ka ni Mommy sa masarap na kainan at bibili ng bagong damit. Talaga? Ang galing. Mami, ang lambot at komportable ng kama na ito. Matagal na akong hindi nakatulog sa ganoong malambot na kama. Mia, hindi ka na muling hahayaan ni Mommy na magdusa. Magligtas ng tao? Pumunta ka agad sa Lakeview Road at iligtas ang isang lalaking nakasuit at salamin. Sabi ng text dito ang lugar. Pero walang tao. Julian Sterling, tagapagmana ng Sterling Group. Itim na sweet. Salamin. Sayon. Delikado. Lumayo ka. Sino ka ba talaga? Bakit maraming tao ang humahabol sa'yo? Ingat. Huwag kang magtanong ng marami. Tumakas muna tayo. Pinoprotektahan niya ako. Kalimutan mo na. Dahil ito ay mensahe mula sa future self ko, hindi nito ako lolokohin. Nasa tabi ng daan ang kotse ko. Sumakay na tayo. Si. Bilis. Sino ka? Bakit mo ako iniligtas? Ano ang motibo mo? Kung sasabihin kong nag-text sa akin ang future self ko para iligtas siya, hindi siya maniniwala. Ako si Chloe. Driver ako ng ride-hailing. Ako. Nagpapahinga lang ako sa tabi ng kalsada. Nakita kitang kumakaway sa akin, akala ko gusto mo akong lapitan. Tapos biglang may dumating na grupo ng mga lalaki at nag-away ng walang imikan. Mukhang driver lang talaga siya ng ride-hailing. Saan tayo ngayon? Ihahatid kita. O dapat ba tayong pumunta sa pulis? Ako si Julian. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala akong bahay. At hindi na kailangan pumunta sa pulis. Paano kung dalhin mo ako sa inyo? Sa amin. Kakilala pa lang tayo. Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. At saka, kakahiwalay ko lang sa asawa ko.
May anak akong babae. At wala rin akong bahay tulad mo. Pasensya na kung naalala mo ang mahihirap na alaala. Okay lang. Kahit gaano kahirap ngayon, basta't hindi tayo sumusuko, gaganda ang lahat. Ano ang problema? May nasa mukha ba ako? Wala. Napagtanto ko lang na matalino ka talaga. Mabuti ang sinabi mo. Ako. Nagkukwento lang ako. May pera sa card na ito. Kumuha ka ng mas malaking lugar. Ilagay mo ang titulo sa pangalan mo. Sa pangalan ko? Pero may isa akong kondisyon. Gusto kong tumira sa inyo. Kasama namin? Kahit hindi alam kung sino ako, handang protektahan ako, at sinabi ng future self ko na iligtas siya. Hindi siya pwedeng masamang tao. Si Til. Hindi masama. Mami, ito na ba ang bagong bahay natin? Oo, Mia. Sa wakas tinupad ni Mommy ang pangako na ibigay kay Mia ang mas magandang buhay. Julian, sabi ni Mami maninirahan ka na sa amin mula ngayon. Kaya ikaw na ba ang bagong tatay ko? Mia, huwag mong sabihin yan. Si Julian ay nakatira lang sa atin. Hindi siya ang bagong tatay mo. Babalikan kita sa pera para sa bahay. Ito ang natitira pang pera. Ang pera dito ay sapat para bumili ng villa. Bakit itong maliit lang ang binili mo? Walang pera na madaling makuha. Naisip ko lang na sapat na ang lugar na ito para sa 3. Iniligtas mo ang buhay ko. Ang halagang ito ay wala lang. Babawi ako sa iyo. Hindi ako naghahabol ng bayad mo. Pero curious ako. Sino ka ba talaga? Ang malaman kung sino ako ngayon ay hindi mabuti para sa iyo. Kapag tama na ang oras, sasabihin ko sa iyo. East Side Antique Market, ang ikatlong tindahan sa kaliwa. Isang pekeng landscape painting. Nagtatago ng painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Maaari ba kitang tulungan? Wala. Pupunta ako sa East Side Antique Market ngayong hapon. Kaya interesado siya sa antique paintings at calligraphy. Sasamahan ko siya at bibili ng ilan para sa kanya. Wala naman akong gagawin. Sasamahan kita ngayong hapon. Si. Alam ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga antigong pintura at kaligrafiya. Kung may makita kang gusto mo, maaari kitang bigyan ng opinyon ko. Ikatlong silid sa iyong kaliwa. Ikatlo. Magkano po ang pinturang ito? Miss, maganda ang mata mo. Ang pinturang ito ay isang orihinal ng dakilang artista na si Arthur Pendleton. Hindi bababa sa $1,000,000. Ang brushwork ay hindi consistent. Ang mga linya ay nanginginig. Ito ay malinaw na peke. Halaga ay hanggang ilang dolyar lang. At humihingi ka ng $1,000,000, di ba? Ito na. Natanggap na ang 5 milyon. Naipadala na po ang pera. Kunin mo ang pintura para sa akin. See. Bakit ka mabilis kumilos? Pero, kalima-maningdaang lang naman. Isipin mo na parang bumibili ka ng konting kasiyahan para sa sarili mo. Ang landscape painting na ito ay kumakalat kapag basa. Binili mo ba ito para lang dumura ng isang subo ng tubig dito? Siyempre hindi. Ito ay tunay na Arthur Pendleton. Autumn Chrysanthemums. Naibenta ko talaga ang isang tunay na Pendleton sa halagang 115,000 lang. Miss, bibigyan kita ng 1,500,000 para sa pinturang iyan. Huwag mong subukang dayain siya. Miss, bibigyan kita ng 1 milyon! Bibigyan ko ng 1.5 million. Cash. Deal. Ngayon, iyan ay kawili-wili. Chloe Carter, anong klaseng tao ka? Sa ngayon, ang mga pangunahing posisyon sa grupo ay pawang mga tao ni Simon. Kailangan nating makapasok.
Chloe? Hindi. Hindi ko masisira ang mapayapang buhay ni Chloe. Ano ang tinitingnan mo, Mia? Mami, palihim na tinitingnan ni Julian ang mga litrato mo at pinagsama-sama niya ang mga litrato mo. Gusto ka ba ni Julian? Anak, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi ako nagsasalita ng walang kwenta. Tingnan mo. Totoo. Anong meron? Julian, gusto mo ba ang mami ko? Malaking pagbabago sa stock market bukas. Babagsak ang hot stock na Vanguard Steel, ang Apex Auto, na bumababa, ay tataas. Bukas pupunta ako sa stock exchange. Gusto mo bang sumama? Interesado rin ba siya sa stocks? Si. Gusto ko rin namang tingnan yan. Tatawagan kita bukas. Kakakuha ko lang ng inside info mula sa walang kwenta kong asawa. Tataas pa ang Vanguard Steel ngayon. Kukunin ko ang 1.5 million ko at ilalagay lahat. Kikita ng malaki. Sa ganitong pagkakataon, talagang hindi ako papatalo. Dadalhin ko lahat ng perang nakuha ko mula sa bruhang si Chloe at ilalagay ko rin lahat. Babe, pinili kong iwan ang malas na iyon at maging kasama ka. Ito ang pinakamagandang desisyon ko. Siyempre naman, sa bruhang iyon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumita ng ganito. Kumusta? Kumusta? Gusto kong magbukas ng account. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Mrs. Vance. Simula kailan ba ang kumpanya mo nagbaba ng mga pamantayan ng ganyan? Kahit sinong tao pwedeng maging kliyente mo ngayon? Tigilan mo ang pagiging masyadong mapang-uyam. Ito ay isang securities firm. Kung pupunta ako para bumili ng stocks, kailangan nilang paglingkuran ako. Chloe, ikaw, isang walang perang ride-hailing driver. Gusto mo ring maglaro ng stocks? Malamang narinig mo lang ang salitang stock sa balita, di ba? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, kunin mo itong brat at lumayas ka na. Lumayas ka sa paningin ng aking babe. Victor, hayop ka. Sumipsip ka sa babaeng ito na may asawa. Iniwan mo ako at ang ating anak. At sa huli, naglulukuhod ka pa rin sa harap ng ibang tao, namamalimos na parang isang aso. Ikaw ay isang palamunin. Paano ka nangahas na insultuhin ako? Iniwan ng asawa at anak, ninakaw ang mga ari-arian ng pamilya. At ngayon itinaas mo pa ang iyong kamay para saktan siya. Lalaki ka ba talaga? Well, Chloe. Hindi ko inaakala na isang hindi ginustong pokpok na tulad mo ay makakahanap ng toy boy. Victor, bantayan mo ang sinasabi mo. Kaibigan ko siya, hindi. Hindi toy boy. Sobrang protective mo sa kanya. Sigurado ka bang walang nangyayari? Mukha kang maayos. Siguradong nauto ka ng babaeng ito. Ngayon, siya ay nalulunod sa 1,100,000 na utang sa loan shark. Wala siyang kahit isang sentimo. Wala kang makukuhang anuman sa pakikisama sa kanya. Ang pagiging walang pera ay mas mabuti kaysa maging isang walang pusong halimaw. Ikaw, Hindi ba gusto mong magbukas ng account? Tara na. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa mga walang perang talunan na ito. Kung walang pera, wala silang halaga. Miss Carter, ang aming firm ay nangangailangan ng minimum na 1,100,000 para magbukas ng account. Sigurado ka bang may sapat kang pera? Ano ba ang sinabi ko? Ang stocks ay hindi para sa mga lower class na walang perang tulad nila para paglaruan. Tingnan mo, hindi man lang siya makapagbukas ng account. Eto, kunin mo. Sapat na ang laman ng card na ito. nagpapanggap pa rin. Akala ng talunang ito na siya ay mayaman. Kapag nabigo siyang magbukas ng account, ipatawag mo ang seguridad para itapon ang mag-asawang ito at ang batang ito para hindi ko na sila kailangang tingnan. Huwag kang mag-alala, tiyak na ako mismo ang hahawak nito ng personal. Binabati kita, Miss Carter. Matagumpay na nabuksan ang iyong account. Ano? Ano? Paano siya nakakuha ng ganyang kalaking pera? Kahit na may pera siya para magbukas ng account, ano naman? Ang stock trading ay nakadepende sa pag-intindi sa uso ng merkado at maaasahang insider information. Sa kakaunti niyang pera, mawawala lahat sa isang araw. Miss Carter,
pwede ka nang bumili ng stocks. Sige, gamitin lahat ng pera sa account para bumili ng Apex Auto. Apex Auto? Haha, nakakatawa. Ang Apex Auto ay bumababa buong taon. Bumili ngayon ay para na ring mawalan ng lahat. Lahat, tingnan nyo. May isang tanga dito na gustong bumili ng Apex Auto. Sinong bibili ng Apex Auto? Ang auto stocks ay matagal ng mahina at walang senyales ng pagbangon. Ang Apex Auto lalo na ay patuloy na bumabagsak. Si Chloe na bumili ng Apex Auto parang tumalon sa apoy. Ang auto stock market talagang hindi optimistiko kamakailan. Siguro, dapat mong pag-isipan muli? 3 minuto bago magbukas ang merkado. Ang Apex Auto ay malapit ng tumaas. Wala ng oras. Bilhin mo na ngayon. Miss Carter, ang Vanguard Steel ay malakas kamakailan. Paano kung Vanguard Steel na lang ang bilhin? Ang Vanguard Steel ay talagang mas ligtas. Huwag mo na isipin. Bumili ka na lang ng Apex Auto. Wala ng oras. Sige. Ang isang dukhang talunan ay laging talunan. Ipinanganak para maging dukhang talunan. Hindi bumili ng Vanguard Steel na tiyak na tataas, pero ipipilit ang Apex Auto? Naghahangad na mawalan ng lahat. Hindi mo siya mapipigilan kahit subukan mo. Siya ay isang mabahong rideshare driver. Isang ganap na talunan. Hindi tulad ng mahal ko na malayo ang paningin. Bumili ng 10 milyong piso halaga ng Vanguard Steel. Saan galing ang tangang ito? Bumili talaga ng Apex Auto? Nilalagay lahat ng pera sa Apex Auto? Malinaw na talo ang negosyo. Naghahangad lang siyang mawalan ng pera. Siya ay isang mabuting babae. Pero pagdating sa stock trading, wala talaga siyang alam. Binibini Carter, nabili na namin ang lahat ng Apex Auto. Sakto sa oras. Ano kung nakarating ka sa pagbubukas ng merkado? Mawawala pa rin sa iyo ang lahat. Pagkatapos, mapapalayas ka sa kalye, namamalimos, kasama ang iyong hukay ng pera. Makikita natin. Tingnan natin kung sino ang mawawalan ng lahat. Chloe, dahil sobrang kumpiyansa ka, lalaban ka ba sa isang pusta sa akin? Ano ang pusta? Kung tataas ang Apex Auto ngayon, kahit isang sentimo, ako, si Penelope, gagapang palabas dito gamit ang aking mga kamay at tuhod. Ngunit kung bumaba sa halip na tumaas, luluhod ka rito mismo at aaminin na ikaw ay wala kundi isang walang kwentang talunan. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ano? Takot? Gusto mo ng kustodiya ng iyong anak na babae? Pagkatapos, pirmahan mo itong kasunduan sa paghahati ng ari-arian at kayong dalawa ay aalis na wala. Pondo para sa edukasyon ng bata? Iyon ay isang kasinungalingang sinabi ko sa iyo. Ginamit ko ang pangalan mo para kumuha ng utang mula sa isang mangungutang. Ikaw ay isang bangkaroteng talunan na nakatakdang maging wala ng higit pa sa isang driver ng serbisyo ng paghahatid habang buhay. Hindi nakakapagtaka na iniwan ka. Sasali ako. Tandaan mo ang iyong mga salita. Magsisimula na ang merkado. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi mo na ang Vanguard Steel ay patuloy na tataas ng husto? Paano ko malalaman kung ano ang nangyari? Ang Vanguard Steel ay talagang tumama sa arawang limitasyon pababa. Ay naku! Ay naku! Ang aking 1.5 milyong dolyar ay bumaba sa 10,000 na lang. Nawalan tayo ng pera, ngunit ang talunan si Chloe ay hindi maaari na mas magaling din. Malapit nang matapos ang oras. Talagang ginawa niya ito. Binibini Carter, ang Apex Auto ay tumama sa arawang limitasyon pataas. Ang iyong stock ay tumaas ng 10 beses. Kumita ka ng buong 4.5 milyong dolyar. Ang pagbabagong ito sa stock market ay ikinagulat ko rin. Si Chloe, tama ang hula niya. Sino ba namang mag-aakala na magaling siyang mag-stock trading? Ang galing ni Mommy. Penelope, hindi ba sinabi mo na ang asawa mo ay may insider info? Nagtiwala ako sa iyo at inilagay lahat ng ipon ko. Ngayon, tingnan mo, wala na akong pera. Bakit ka nagpapanik? Swerte lang iyan. Isang bihirang anomaly sa stock market. Huwag kang magyabang. Mababang uri kang driver ng ride-hailing. Swerte ka lang ngayon. Malapit na ang panahon na sobrang lugmok ka kaya ibebenta mo ang anak mo para bayaran ng utang. Tungkol sa hinaharap, malalaman din natin. Pero sa ngayon, hindi ba oras na para magbayad kayo? Sinabi ninyo mismo kanina. Kung tumaas ang Apex Auto, gagapang kayo palabas dito.
Narinig iyon ng lahat. Oo, hindi kayo pwedeng umatras ngayon. Ang taya ay taya. Ngayon, maggapang na kayo. Kailangan ba talaga naming gumapang palabas? Ikaw ang gumapang kung gusto mo. Ang asawa ko ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Ocean City branch ng Sterling Group. Marcus Vance. Sino ang may tapang na magpaiyak sa akin? Kaya asawa ka pala ni Marcus Vance. Mahal, nawala lahat ng pera natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Ha? Huwag mag-alala. Isang maliit na 1.5 million ay baon lang sa asawa ko. Chloe, akala mo ba dahil may pera ka, kaya mo akong talunin? Panaginip lang iyan. Noon, ang dahilan kung bakit pumayag si Victor na maging alipin ko ay hindi lang dahil sa pera. Dahil din ang asawa ko ay makapangyarihan sa Ocean City. Kapag nakabalik ang asawa ko mula sa headquarters ng Sterling Group, sa isang salita ko lang, palalayasin kanya sa Ocean City. Nagtataka ako kung paano kayo mga nangangalunya nagkaroon ng lakas ng loob na maging ganito kapal. Pero dahil pala ang naloko ay wala. Pero sa pagkakaalam ko, ang taunang pulong ng pagsusuri ng Sterling Grupo ay natapos ng maaga. Babalik siya sa Ocean City ngayong araw. Ang katawa-tawa, isa ka lang lalaking inaalagaan. Hindi ka man lang kwalipikado maging security guard sa Sterling Group. Paano mo malalaman ang mga pagbabago sa pulong ng Sterling Grupo? Gawa-gawa mo lang iyan. Penelope, dahil lang ikaw at si Victor ay may relasyon, huwag mong isipin na lahat ay marumi gaya mo. Palagi mo siyang tinatawag na lalaking inaalagaan. Ano kayo? Ano? Nagtatanggol ka? Ikaw? Hayaan mo sila. Malalaman din nila ang balita. Ano? Mahal? Nasa Ocean City ka na? Mahal, kung malaman ng asawa mo, ano ang gagawin ko? Paano ko malalaman? Chloe, teka lang. Hindi pa ito tapos sa atin. Tara na. Umalis na ang masamang tatay at masamang babae. Ang dami nating pera ngayon. Ako na. Tara, magdiwang tayo. Hindi pwedeng babae ang magbayad. Ano ang gusto ninyong kainin? Ako na ang bahala. Sabi mo, nagtataka ako. Paano mo nalaman na si Marcos ay maagang babalik sa Ocean City? At mukhang marami kang alam tungkol sa Sterling Group. Ang Sterling Group. Sterling ka rin. Kaya bahagi ka ba ng Sterling Group? Nag-iisip ka ng sobra. Paano ako magiging bahagi ng Sterling Group? May ilang kaibigan lang ako na nagtatrabaho sa Sterling Group, sinabi nila sa akin. Pero ikaw, Ako? Bakit? nakikita mo ang tunay na pintura sa ilalim ng peke, at tama ang mga hula mo sa stock market. Kaya mo bang hulaan ang hinaharap? Paano naging posible iyon? Swerte lang ako. Talagang iniintriga mo ako. Hayaan mo na. Mag-order na lang tayo. Excuse me, handa na kaming umorder. Ano ang gusto ninyo mga kaibigan? 3 Australian Angus steak para sa amin. Gusto ko ng medyo bihira. Ikaw, ano? Makinig ka? Mayaman? Nagloloko ka ba sa akin? Kung gusto mo ng steak, pumunta ka sa mamahaling restaurant. Wala kami niyan dito. Bakit ganyan ang ugali mo? Ginoo, nagbibiro lang ang kaibigan ko sa iyo. Kukuha kami ng 10 tuhog ng tupa, 10 tuhog ng baka, 10 tuhog ng bato, at 3 sinangag. Darating agad. Ang sama ng ugali, at ang kalinisan ay hindi sapat. Sige, kumalma ka. Kaya, hindi ka pa nakakapunta sa tindahan ng pagkain dati. Ito ang una kong pagkakataon. Mahigpit ang pamilya ko noong lumalaki ako. Sabi nila, ang mga lugar na ganito ay marumi, at hindi nila kami pinapayagan pumunta dito para kumain. Talagang iba-iba ang tao. Mas lalo akong naging mausisa tungkol sa iyong pagkatao. Anong pagkatao meron si Julian? Magkasama tayong nakatira, hindi ba tayo pamilya? Uwap. Subukan mo. Mabango? Masarap ba? Ngayon nakita mo na, ilang kahanga-hangang pagkain ang hindi mo naabutan. Julian, narito ang mga bato para sa iyo. Anong tinatawanan mo? Para na tayong isang pamilya ngayon. Nanay, tatay, at anak na babae.
Huwag mong sabihin iyan. Sa totoo lang, kapag iniisip ko, kung maaari lang nating ipagpatuloy ito, hindi naman ito masama. Sinasabi mo lang iyan. Ako ay isang babaeng hiwalay sa asawa, may anak. Sino ang gugustuhin tumira sa akin? Paano kung sabihin kong gusto ko? Ang hindi natapos na East Side proyekto ng Apex Real Estate ay izozone para sa paaralan na pabahay sa distrito bukas. Ano ang problema? Kailangan kong pumunta sa Apex Real Estate bukas. Apex Real Estate. Kumpanya ni Marcus. Iyan ang teritoryo ni Penelope. Sinabi ko sa iyo, narito ako para bumili ng bahay. Hindi ako naghahanap ng gulo. Hindi nila ako bibigyan ng problema. Bumalik ka na. Hindi pwede, sasama ako sa iyo. Kung sakali, nagbabantayan tayo. Bakit bigla kang gustong bumili ng bahay? Na, Para kumita ng pera at palakihin ang bata. Sa pagkakataong ito, itinago ko ito sa asawa ko. At nakuha kita bilang assistant ko. Kailangan mong maging matalas. Si Marcus ang namumuno sa Ocean City. Kung malaman niya tungkol sa atin, walang sino man sa atin ang makakawala ng madali. Babe, huwag kang mag-alala. Magiging sobrang ingat ako. Bukod pa roon, ibinigay ni Marcus ang Apex Real Estate sa iyo. Dito, ikaw ang nagdedesisyon, di ba? Hindi niya malalaman. Pagkatapos ng Real Estate Expo ngayon, ipapakuha ko sa kanya na ilipat ako sa isang sangay na malayo. Pagkatapos, mawawala na ako sa kanyang daan at makakapagsaya tayo. Paano napunta rito ang mga malas na iyon? Noong huli sa Securities Hall, natalo niya ako. At ngayon, nandito siya mismo. Dahil nandito sila, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Haha, Chloe, ang laki mong malas. Noong huli kang nagdala ng malas sa akin at pinalugi mo ako. At may kapal ka pa ng mukha na pumunta dito sa Apex Real Estate? Customer lang ang customer. Ang Apex Real Estate ay nagbebenta ng mga bahay at ako ay bumibili ng mga bahay. Bakit hindi ako makakapunta? Bumili ng bahay? Ang stock ng Apex Auto ay bumagsak ng husto nang magbukas ang merkado ngayon. Malamang ang pera mo ay nakatali doon. Paano ka bibili ng bahay? Paano mo nalaman na hindi ko ibinenta ang stock bago bumagsak ang Apex Auto? kilala kita masyado. Wala kang kwentang talunan. Noong huli kang bumili ng stock ng Apex Auto, swerte lang iyon. Imposibleng naisip mo na mag-cash out sa tamang oras. Chloe, ang Real Estate Expo ngayon ay puno ng mga big shot. Kung ikaw ay walang pera at nagdudulot ng gulo dito, ipapalayas kita. Mommy, hayaan silang makita na tayo ay may pera. Si, ano kung may pera ka? Ako ang may kontrol dito. Hanggat nagsasabi ako ng hindi, hindi ka makakabili ng bahay dito. Ang asawa mo ay dapat nakabalik na sa Ocean City ngayon. Kayo dalawa ay napakapalpak pa rin. Hindi ba kayo natatakot na ibunyag namin ang inyong maruming sikreto sa harap niya? Sa tingin mo maniniwala si Mr. Vance sa mga insekto, tulad ninyo, ang aming mga salita? Baka hindi siya maniwala. Pero dahil maraming tao dito, kung magkagulo, sa tingin mo, maniniwala ba siya? Kung sasabog talaga iyan, tiyak na makukuha nito ang atensyon ni Marcus. Mukhang hindi natin sila pwedeng harapin ng diretso. Sige. Gusto mo lang bumili ng bahay, di ba? Tingnan ko kung anong klaseng bahay ang bibilhin mo. Hindi, huwag hayaang. Huwag kang mag-alala. Kahit anong bahay ang subukan nilang bilhin, tataasan ko ang presyo para wala silang mabili. Mahal, ang talino mo. gusto kong bilhin iyon. Gusto mong bilhin yung abandonadong construction sa Eastside Estates? Alam ko na, ang basura ay nasa basurang bahay. Kayo ay perpektong bagay para sa abandonadong construction site na iyan. Ang mga pinili ni Chloe sa bawat pagkakataon ay laging nakakagulat. Ano kaya ang sorpresa niya sa pagkakataong ito? Dahil seryoso ka sa pagbili, ibebenta ko ito sa iyo nang may diskwento. Ang buong gusali, 4.5 million. Hindi ba tayo nagkasundo na hindi natin sila papayagang bumili? Ano ang alam mo? Ang Eastside Estates ay nagkakahalaga ng 3 million. Nagpatong ako ng 1.5 million sa kanya at garantisado ko na hindi niya ito maibebenta. Sa ganitong paraan, kikita tayo. At mapapalugi rin natin siya sa lahat ng perang kinita niya sa stock market. Ang galing mo. 4.5 million. Kukunin ko.
Sige, hindi kita pinilit. Hindi ka na pwedeng umatras. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong pumirma ng kontrata ngayon na. Naunawaan ko. Pupunta ako diyan. Ihanda mo ang sasakyan. Kailangan kong pumunta sa Real Estate Expo. Mr. Vance, si Madam ay nagho-host na ng expo. Hindi mo na kailangan pumunta ng personal. Kababalita lang. Ang tagapagmana ng Sterling Group ay darating na sa Apex Real Estate. Kailangan ko siyang salubungin ngayon din. Opo, ihahanda ko na ang sasakyan. Sige, nakatatak na ang kontrata. Chloe, Eastside Estates ay isang multong gusali na walang gustong kunin. At binili mo ito, para ka na ring bumili ng sarili mong libingan. Libingan o minahan ng ginto. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Balitang pambayan. Nagbago lang ang plano ng school district. Ang proyektong Eastside Estates sa ilalim ng Apex Real Estate ay opisyal ng isinama sa top-tier school district. Ano? Parang basura. Yung abandonadong konstruksyon na walang gustong kunin sa loob ng maraming taon. Napasama sa top-tier school district? Yung babaeng iyon. Masyado siyang swerte. Talaga namang laging nagdadala ng sorpresa. Kaya, ang presyo ng abandonadong konstruksyon na ito ay malamang na dumami ng ilang beses. Zinvete lang ako. Babe, ang mura. Hindi natin basta-basta ibibigay sa babaeng iyon na si Chloe. Akala mo hindi ko alam iyon? Eastside Estates. Hindi natin ibebenta. Nakasulat ito sa itim at puti. Narito ang kontrata. Hindi ka basta-basta pwedeng tumanggi at umalis. Ito ang Apex Real Estate. Ako ang magpapasya kung magbebenta tayo o hindi. Sabi ko, hindi. Hindi ka aalis sa pintong iyan. Dala ang kontrata. Wala ka bang respeto sa batas? Ako ang batas dito. Ikaw. Tara na. Huwag pansinin ang mga yan. Hindi ka aalis. Seguridad. Ibigay mo ang kontrata. Dahan-dahan lang. Huwag mo kaming pilitin. Mami, ano gagawin natin ngayon? Gusto mo silang habulin? Kailangan mo muna akong daanan. Ang Apex Real Estate, sa katunayan, ay subsidiary ng Sterling Group. Pagbabalik sa salita mo, kawalan ng integridad. Sinisira mo ang reputasyon ng Sterling Group. Wala akong pakialam sa reputasyon. Ang pakialam ko lang ay kung ano ang mapapala ko. Kung wala akong makuha, walang halaga ang reputasyon ng Sterling Group. Mabuti. Ito ba ang itinuturo sa iyo ni Marcus? Wala lang sa iyo ang interes ng grupo. Ang kapal mo. Sa buong Ocean City, ang mayor lang ang pwedeng tumawag kay Mr. Vance sa buo niyang pangalan. Sino ka ba sa palagay mo? Naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan niya? Ano? Umaasa ka lang ba kay Marcus na may ganap na kapangyarihan sa Ocean City para magkagulo? Tigilan mo na ang kalokohan. Dito, kung ano ang sabi ko, yun ang masusunod. Ginagawa ko ang gusto ko. Tatawagan ko si Marcus ngayon din. Tatanungin ko siya kung sino talaga ang nagpapatakbo ng Apex Real Estate. Isang toy boy na nabubuhay sa isang babae at nagmamataas pa. Halika, halika. Tingnan natin kung paano mo tatawagan si Mr. Vance. Ano ang ginagawa ninyo rito na nagkakatipon? Marcus Vance, pinuno ng Apex Real Estate. Mahal, ano ang ginagawa mo dito? Ako na ang bahala dito. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ngayon, darating ang isang malaking tao mula sa Sterling Group. Ito ang mga nakatataas ng Sterling Group. Unang pagbisita sa Apex Real Estate. Kailangan ko silang personal na batiin. May isang taga-Sterling na darating sa Ocean City. Mas mabuting mag-ingat ako. Nakikita ko. Mahal, sila yung mga iyon. Pumunta sila sa Real Estate Expo para manggulo. At sinabi nilang, kilala ka nila. Nagkunwari silang tumawag sa'yo. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo gumagawa ng gulo sa Apex Real Estate? Oh, hindi mo kilala si Marcus? Bakit mo sinabing tatawagan mo siya? Kung hindi namin sinabi iyon, nakuha na sana ang kontrata. Itatapon na sana tayo ngayon. Ano ang pinagsasabi ninyo? Hoy, nagtatanong ako sa inyo. Sino kayo? Ikaw ang tinatanong ko. Sa normal na proseso ng pagbili ng bahay, kapag napirmahan na ang kontrata ng bilihan, kumpleto na ang transaksyon, tama? Eksakto. Bumili lang kami ng bahay, pinirmahan ang kontrata, binayaran ang pera. Pero ngayon gusto nilang umatras at bawiin ang kontrata. Kaninong kasalanan iyon? Ha?
Sinta, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang babaeng iyon ay dating asawa ni Assistant Victor. Siya'y isang pangit na driver ng ride-hailing. Palagi siyang nakikipagkalokohan sa labas. At itong lalaki sa tabi niya ay ang toy boy na kanyang iniingatan. Hindi na kaya ni Assistant Victor, kaya pinalayas niya ito. Pero ayaw niyang bitawan. Pumunta pa siya rito para gumawa ng gulo. Eksakto, tama si GNG, Vance. At itong maliit na bastardo, walang nakakaalam kung sinong lalaki ang kanyang kinasama. Nananatili siya, humihingi ng pera. Nakakagalit ito. Paano mo nagawang gumawa ng eksena sa teritoryo ko? Palayasin sila. Teka. Marcus. Sino ba talaga ang nag-iingat ng toy boy? Baka gusto mong suriin muna ito. Ang laking mag-asawang taksil. Arestuhin na sina Penelope at Victor. Mahal. Mahal. Anong ginagawa mo? Wala kaming ginawa. Hayaan mo silang makakita para sa kanilang sarili. Mahal. Malamang sila ang nagplano nito para maakusahan tayo. Huwag kang maniwala dyan. Mr. Vance, si Penelope iyon. Nangako sa akin si Penelope na basta't napapasaya ko siya, ibibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Victor, walang utang na loob ka. Binigyan kita ng masarap na pagkain at damit, at pinasok ka pa sa Apex Real Estate, at ipinagkanulo mo ako. Narinig mo yun, Mr. Vance. Lahat ng yun ay ideya niya. Pakiusap, pakawalan mo ako. Takpan mo siya. Wala na siyang sasabihin. Agad. Gusto mo ng pera? Pinabayaan kitang gastusin lahat. Gusto mo ng bahay? Binili ko sa iyo ang pinakamalaking villa sa Ocean City. Inilagay pa kita bilang tagapamahala ng Apex Real Estate. At pinagtaksilan mo ako? Mahal, Marcos, pakiusap. Para sa ikabubuti ng ating kasal, pakawalan mo na ako. Naglakas loob ka pang pag-usapan ang ating kasal? Pagkatapos ng maraming taon ng kasal, mayroon kang tinatagong boy-toy. At gayon paman, pagkatapos ng maraming taon, niloko mo ako. Dalhin silang dalawa at ikulong sila. Mamaya, tuturuan ko sila ng leksyon. Ipapaalam ko sa kanila ang mga kahihinatnan ng paglalaro sa akin. Opo, wag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Pakiusap. Nakikiusap ako. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ang galing mo. Saan mo nakuha yung mga litrato? Nakuha ko sa stock exchange noong nakaraan. Hindi ko akalaing magagamit agad. Ang galing mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para bumili ng bahay. Tungkol sa ngayon, magkunwari tayong walang nangyari. Ang mga litratong ito, kung gusto mo sila, ipapadala ko sa iyo bilang souvenir. Kung hindi, buburahin ko silang lahat. Pasensya na sa kanina. Tungkol sa East Side Estates na na-zonify bilang pabahay ng school district, sabi na sa akin ng mga tauhan ko. Ano? Susuko ka rin ba? Huwag kang mag-alala. Ang mga kontrata ng pagbili na pinirmahan mo lang sa kumpanya ay talagang wasto, garantisado ko. Pero iniisip ko kung maaari akong mauna at bilhin ang East Side Estates mula sa iyo. Mag-aalok ako ng dobleng presyo. Doble? G. Vance, hindi yan taos-puso. Ang East Side Estates ay nakazone na bilang school district pabahay para sa isang top-tier na paaralan. Ang presyo ay tumaas ng hindi bababa sa 5 beses. Hindi ko alam na may alam ka sa loob. Alam mo, ang East Side Estates ay isang inabandunang construction site. Pagkatapos kong pumalit, kailangan kong ipagpatuloy ang konstruksyon at i-renovate. At kumuha ng property management para hawakan ang benta. Malaking gastos iyon. Makakaalok lang ako ng 3 beses. Hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Nanay, $15 milyong. Ilang zero pagkatapos ng isa? Maraming zero. C. Hindi na kita ihahatid sa labas. C. Mr. Vance,
Hinahayaan ba natin silang makalusot sa ganyang kahusay na deal? Ang panganay na anak ng Sterling Group ay darating na. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis para maiwasan ang anumang problema. Darating si Simon sa Ocean City. Ano ang problema? Wala. Tayo na. Binatang Sterling. Simon, pansamantalang CEO ng Sterling Group. Binibining Sterling, ano ang dahilan ng iyong pagpunta sa Ocean City ngayon? Mayroon bang bagay na kailangan mong ipahandle sa akin? Gusto kong maghanap ka ng isang tao. At patayin siya. Binibining Sterling, huwag kang mag-alala. Kahit isang tao, kahit 10 tao, sa aking impluensya sa Ocean City, kaya kong magpawala ng tao nang walang bakas. Talaga? Alam mo ba kung sino ang tinutukoy ko? Pumayag ka agad? Kung sino man iyon, sabihin mo lang, G, Simon, at mawawala siya. Mabuti. Ipinapapatay ko ang kapatid ko. Ang pangalawang binibining Sterling. Ano? Oo, ako na ngayon ang acting CEO ng Sterling Group. Pero may mga matatandang tanga sa board na iniisip pa rin na si Julian ang tunay na tagapagmana. Kapag natulungan mo akong patayin siya, tatahimik ang mga matatandang iyon. Pagkatapos ay maaari kong mamanahin ang Sterling Group ng lehitimo. Pagkatapos, ikaw ay magiging veterano ng Sterling Group. Nakatanggap ako ng balita na si Julian ay nasa Ocean City ngayon. Sa susunod na linggo sa pulong ng mga shareholder, maghahalal ng bagong CEO. Tiyak na babalik siya para makipagkompetensya. Kailangan mong alagaan siya bago siya bumalik sa Capital City. Oh, Ipakita sa kanya ang larawan. siya? Siya ang pangalawang anak ng Sterling, ang tagapagmana ng Sterling Group, si Julian? G. Vance. Talaga bang hahabulin natin si Julian Sterling? Sa tingin mo may paraan tayo? Kukuha ako ng mga tao at aalisin ko siya ngayon. Bumalik ka. Sinusubukan mo ba akong patayin ng mas mabilis? Hanapin ang driver ni Julian Sterling. Bilhin siya kahit anong halaga. Kunin ang driver ni Julian sa kanyang pagbalik sa Capital City. Para patayin siya. Pagkatapos nito, aalisin din natin ang driver para walang makakaalam. G. Vance. Henyo ka talaga. Tigilan mo na ang kalokohan. I-set up mo na. Oh, G. Vance. Ano ang tungkol kay Madam at sa kanyang manginibig? Ano ang gagawin natin sa kanila? Bugbugin sila at itapon. Ayoko na silang makita. Oh. Huwag kang magpakita sa akin muli o papaluin kita tuwing makikita kita. Pakiusap, magmakaawa ka para sa akin kay G. Vance. Lahat ng ito ay dahil sa kay Chloe at sa Toy Boy na iyon. Sila ang nag-set up sa akin. Na-frame ako. Toy Boy? Si Julian Sterling iyon, ang pangalawang anak na lalaki ng Sterling. Ma-frame ng isang big shot na tulad niyan. Hindi ka naman talo. Ang Toy Boy na iyon ay si Julian Sterling. Simula ngayon, wala na tayong paraan para mabuhay. Ano ang dapat katakutan? Kung ibang tao iyan, wala akong magagawa. Pero narinig ko ang panganay na anak na Sterling, si Simon, at ang pangalawang anak na Sterling, si Julian, ay parehong nag-aagawan sa mana ng Sterling. Sabihin mo sa akin, kung dadalhin natin ang istorya ni Julian at isang babaeng may asawa na nagliligawan at sasabihin sa panganay na anak na Sterling, Ano ang gagawin niya? Sa ganoong paraan, tiyak na gagamitin ni Simon ito para supilin si Julian. Pumunta tayo sa Sterling Group at hanapin si Simon ngayon. Wala tayong kahit isang sentimo ngayon. Paano tayo pupunta sa Sterling Group? gagapang tayo kung kailangan. Sige. Bitawan mo ako. Chloe, Julian, sinira ninyo ang buhay ko. Hindi rin kayo magkakagaan. Kailangan ko nang bumalik sa Capital City para ayusin ang ilang bagay. Mawawala ako ng ilang araw. Kailan ka babalik? Sa pinakamabuti, 3 hanggang 5 araw. Sa pinakamasama, 1 taon o higit pa. Maaaring hindi na bumalik. Hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa mo. Sa lugar namin, itinatali namin ito para protektahan ka. Huwag kang mag-alala. Kung magiging maayos ang lahat, babalik ako bago mo pa mamalayan. Ako.
Si Mia at ako ay maghihintay sa'yo. Mia, makinig ka sa nanay mo, okay? Babalik ako sa sandaling matapos ako. Magdadala ako sa'yo ng mga pasalubong. Okay, makikinig ako kay Mommy. Julian, pangako na babalik ka agad. Ikaw ay mamimiss namin ni Mommy. Naka-empake na ang mga bag mo. Kung hindi tayo aalis ngayon, mahuhuli tayo sa flight. Chloe, sino ka para hilingin sa kanya na manatili? Hindi mo nga alam kung sino siya. Mommy, hindi ba babalik si Julian? Paano kung mamimiss ko si Julian? Hindi rin alam ni Mommy. Kung mamimiss mo si Julian, maaari natin siyang puntahan sa capital city. Bumalik na tayo. Papatayin si Julian ng kanyang driver. Iligtas mo siya. Nasa panganib si Julian. Mia, sumakay ka na sa kotse. Ililigtas natin si Julian. Hindi masama. Mommy, ito ba ang bagong bahay natin? Oh, Mia. Sa wakas, tinupad ko ang aking pangako na bigyan tayo ng mas magandang buhay. Julian, sabi ni Mommy, maninirahan ka na sa atin simula ngayon. Ikaw na ba ang bagong tatay ko? Hintayin mo ako. Babalikan kita. Mag-ingat ka. Julian, bumaba ka sa kotse. Chloe, anong problema? Anong nangyari? Sinusubukan ka saktan ng driver. Sinusubukan ka ng driver na saktan. Mag-ingat. Ayos ka lang, buti naman. Chloe. Iniligtas mo muli ang buhay ko. Mommy, Julian, gaano pa ba kayo katagal magyayakapan? Ikaw ang tagapagmana ng Sterling Group. Maupo ka muna. Marinig ang balitang ganyan, paano ako uupo? Maaaring ako ang tagapagmana ng Sterling Group, pero hindi lang ako. Ang kuya ko, ang ampon na anak ng tatay ko, si Simon. Nagbigay ng suhol sa mga shareholder para itaboy ako. At palihim siyang nagpapadala ng mga tao para patayin ako. Gusto niya akong patay. Ang pinagdaanan mo, Ay talagang mahirap, tama. parang isang sobrang drama. Bumalik ako sa capital city ngayon. Para lang mabawi ang aking ama na pinaghirapang Sterling Group mula sa kamay ni Simon. Hindi ba delikado iyon? Pakasalan mo ako? Magpakasal, Gusto kitang pakasalan. Pagkatapos nating magpakasal, ikaw at si Mia, bilang aking asawa at anak, sasama kayo sa akin pabalik sa pamilya Sterling. Ito ay magpapapanatag sa aking ina. Kung mananatili ka sa akin, masisiguro ko rin ang iyong kaligtasan. Gusto kong protektahan ang tatlong pinakamahalagang tao sa aking buhay. pero Alam kong biglaan ito. Pero pagkatapos ng panahong ito na magkasama tayo, napagtanto kong hindi na kita kayang pakawalan. At syempre, si Mia. Pwede nating subukan sa isang taon. Gagamitin ko ang taong ito upang patunayan ang aking nararamdaman sa inyong dalawa. At ipinapangako ko, pagkatapos ng isang taon, kung gusto mo, maaari mo akong hiwalayan kahit kailan. Pagkatapos ng diborsyo, bibigyan kita ng pera, sapat para sa iyo at kay Mia upang mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Gusto ni Mia na si Julian ang kanyang bagong tatay. ipinapangako ko. Pero ayaw ko ng pera mo. Noong panahong kami ni Mia ay lubos na walang magawa, binigyan mo kami ng tahanan, talagang gusto ka ni Mia. Talaga? Ikaw, ano? Tara magpakasal na tayo ngayon, gabi na.
Ang galing, may bagong tatay na ako. Paumanhin, hindi kita mabibigyan ng marangyang kasal. Okay lang. Basta't magkakasama tayo bilang pamilya, magiging masaya ako. Kapag naayos na ang lahat, tiyak na babawi ako sa iyo at sa iyong anak. Kailan tayo aalis? Huwag magmadali. May isa pa tayong kailangang gawin. Bakit nagmamadali? Hindi, Mr. Vance. May problema tayo. Nagkamali ang driver na iyon. Walang kwenta. Nasaan siya? Dinala na siya ng pulis. Kung umamin siya na inutusan ko siyang patayin ang pangalawang anak na Sterling, hindi ako patatawarin ng mga Sterling. Asikasuhin mo iyan. Siguraduhing walang sasabihin. Opo. Huli na. Mr. Sterling. Julian Sterling? Mr. Julian Sterling, anong dala mo rito? Hindi kita nakilala noong nakaraan, Mr. Julian Sterling. Talagang bastos ako. Si Penelope ay pinalayas na. Huwag mo akong lokohin. Lumabas ka. Sinabi ni Mr. Julian na lumabas ka. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na. Oo. Marcus Vance, ang kapal mo. Nagpadala ka ng tao para patayin ako. Talagang minamaliit mo ang mga Sterling. Mr. Julian, inosente ako. Pinagawa ako ni Marcus Vance. Gusto ka nilang patayin ni Simon para mapamana ni Simon ang Sterling Group. Ano ang masasabi mo ngayon? Huwag nang banggitin na lahat ng meron ka ngayon galing sa mga Sterling. Ang pag-utos ng pagpatay pa lang, sapat na para makulong ka ng maraming taon. Pakiusap, Mr. Julian Sterling, maawa ka. May ina akong 10 taong gulang na sinusuportahan at isang anak na lalaki na 10 taong gulang na nag-aaral. Kung makulong ako, ano ang mangyayari sa kanila? Tumayo ka muna. Maari kitang patawarin. Sa isang linggo na ang meeting ng lupon ng Sterling Group, gusto kong personal kang tumestigo na inutusan ka ni Simon na magpadala ng tao para patayin ako. Mag-isip kang mabuti. Ginamit lang ni Simon ang kita ng Sterling Group para bilhin ang suporta ng ilang shareholders. Iyan ang paraan para maging acting CEO siya. Pero ang Sterling Group, sa huli, pag-aari ng pamilya Sterling. Kung gagawin natin na malaman ng publiko ang kanyang plano na patayin ang tagapagmana ng Sterling, publiko, hindi lang ang mga shareholders ang lalaban sa kanya, kundi hindi rin siya patatawarin ng aking ina. Si Mrs. Sterling at ang dating chairman ay magkasamang nagtatag ng Sterling Group. Kahit na hindi na siya sangkot sa loob ng maraming taon, malaki pa rin ang kanyang prestihiyo sa loob ng kumpanya. Sige, pumapayag akong tumestigo laban kay Simon ng personal. Sa pagpapatotoo ni Marcus Vance, sigurado nating mapapabagsak si Simon. Mula sa sinabi mo, basta't papasok si Mrs. Sterling, malaki ang maitutulong nito sa iyo para mabawi ang mana ng Sterling. Bakit hindi mo siya kausapin? Pagbalik natin sa mansyon ng Sterling, huwag mong banggitin si Simon sa aking ina. Palagi niyang itinuring si Simon parang sarili niyang anak. Natatakot akong baka masaktan siya ng totoo. Tara na, ang aking ina ay tiyak na sabik na makita kayo. Bilisan nyo, lahat. Darating si Julian anumang sandali. Bago umuwi si Julian, kailangan nating ihanda ang bahay. Madam, handa na ang silid ng munting binibini. Ang mga laruan na dinala ko mula sa ibang bansa, nailigpit na ba lahat? Huwag kang mag-alala, madam. Nailigpit na po. Hindi, Martha. Tingnan mo ang kusina. Ang aking anak na lalaki at manugang na babae at ang aking pinakamamahal na apo na babae ay uuwi na sa lalong madaling panahon. Okay, ako na ang bahala. Si Mrs. Sterling, ang ina ni Julian. Simula nang pumanaw si Mr. Sterling Sr., Hindi ko pa nakita si Madam na ganito kasaya. Si Mr. Julian ay hindi nakikipag-ugnayan ng ilang buwan. Ngayon bigla siyang umuwi kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Siyempre tuwang-tuwa si Madam. Bumalik na si Mr. Julian. Nanay? Bumalik na ako.
Natutuwa akong bumalik ka. Sobrang natutuwa akong bumalik ka. Ikaw siguro si Chloe? Mrs. Sterling, ako ang asawa ni Julian, si Chloe. At ito ang anak ko na babae, si Mia. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga, maganda ka, at simple at totoo, parang tunay na manugang na Sterling. Kumusta, Lola? Aw, bata, marinig kang tumawag sa akin na, Lola talagang nagpasaya, sa puso ko. Ang pulseras na ito na jade ay mula sa lola ni Julian. Ngayon ibinibigay ko ito sa iyo. Mrs. Sterling, hindi ko ito matatanggap. Napakahalaga nito. Hindi ito mamahaling regalo. Sa totoo lang, peke ang pulseras na ito. Noong panahong nagtitinda pa si lolo ni Julian sa isang kariton sa kalye, bumili siya ng peke para kay lola ni Julian. Pero gusto ni lola ni Julian na maipamana ito para paalalahanan ang mga inapo ng Sterling na huwag kalimutan kung saan sila nanggaling. Kunin mo na, kung hindi mo kukunin, hindi matutulog ang nanay ko. Sige, kukunin ko na. Ang ganda ng eksenang yan! Ha ha ha! Julian, bakit hindi mo sinabi sa akin na bumalik ka na? Pwede naman akong magpadala ng tao para sunduin ka sa airport. Hindi kita maglalakas loob na abalahin, Simon. Simon, swerte ang dating mo. Ngayon magkakasama tayong lahat bilang pamilya. Maupo kayo at mag-usap. Pupunta ako sa kusina para tingnan kung ano na ang luto. Ito ba si Chloe at ang pamangkin ko? Julian, bakit hindi ko nalaman ang tungkol dito dati? May asawa ka na at biglang may anak na ganito kalaki? Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Simon. Chloe, nagtataka ako. Ano ang ginagawa mo dati? Paano mo nakilala ang kapatid ko? Dati akong driver ng ride-hailing app. Sumakay si Julian sa kotse ko. Ganoon kami nagkakilala. Hahaha, si Mrs. Sterling ay dating driver ng ride-hailing at si Mr. Sterling ay sumakay sa ride-hailing na sasakyan? Nakakatuwa. Julian, may asawa at anak ka na. Simula ngayon, dito ka na lang sa bahay. Gumugol ng oras kasama ang iyong asawa at anak. Huwag ka nang mag-alala sa ibang bagay. Simon. Natatakot akong mabigo ka. Bukas babalik na ako para pamunuan muli ang Sterling Group. Ano? Gusto mong bumalik sa trabaho sa Sterling Group? Hindi lang ako. Chloe sasama rin bilang aking katulong para magtrabaho sa kumpanya. Julian, unawain mo ito. Ang kasalukuyang CEO ng Sterling Group ay si Simon. Ang pagbalik ay magdudulot lang sa iyo ng gulo. Simon. Kung hindi ka natagpuan ni Itay sa niebeng iyon at dinala ka sa bahay, namatay ka na sa lamig. Ngayon gusto mong kunin ang negosyong pinaghirapan niyang itayo at angkinin ito bilang sa iyo. May puso ka ba talaga? Wala akong puso. Inampon nga ako ng matandang iyon, pinalaki ako, at pinag-aral ako. Ano ngayon? Nagtrabaho ako para sa pamilya Sterling, para sa Sterling Group, at pinaghirapan ko ng mahigit 1 dekada. At sa huli, dahil lang hindi ako Sterling, hindi ako karapat-dapat sa mana. Hempe. Hindi ka binigyan ni Itay ng mana dahil mali ang iyong puso. Ninakaw mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Kung hindi ka pinagtakpan ni Itay, naisuka ka na sana sa Sterling matagal na. Kumuha ako ng pera ng kumpanya para bayaran ang mga utang ko sa sugal. Ano ngayon? Kung talagang itinuturing niya akong pamilya, ibibigay niya sa akin mismo ang pera para makapagsugal ako. Wala nang pag-asa. Sa pagkakataong ito, bumalik ako para bawiin ang Sterling Group. Di makikita natin yan. Ipapakita ko sa iyo kung paano magpapalit ng kamay ang Sterling Group at magiging Jong Group. Natatakot ako na wala kang kakayahan. Bakit kayo nakatayo diyan? Handa na ang hapunan. Tara, kumain na tayo. Mia, lumapit ka kay Lola. Dadalin ka ni Lola para kumuha ng merienda. Nanay, sabi ni Simon na may mga gagawin siya at hindi siya sasama sa hapunan. May mga kailangan akong asikasuhin. Simon, maling oras ha? Higit pang negosyo ng Sterling Group? Hindi na kaya ng group kung wala ako ngayon. Simon, noong pumanaw ang tatay mo, hindi ako nakialam sa usapin ng group. Si Julian ay wala ka makailan, kaya nagsumikap ka talaga. Pero ngayong bumalik na si Julian, pwedeng magpahinga ka na. Sige, hihintayin ko siya sa group. Dot.
Kumain ka pa, Mia? Lola, tama na. Sasabog na ang tiyan ko. Ha ha ha. Matutulog ako kasama si Lola ngayong gabi. Hayaan natin sina Mommy at Daddy na magkasamang matulog. Maraming laruan si Lola para sa iyo. Maglaro tayo mamaya, okay? Oo. Para hindi maghinala sina nanay at sila, kailangan muna tayong tumira ng sama-sama ngayon. Naiintindihan ko. Maliligo muna ako. Sige. Chloe, anong problema mo? Hindi ka naman isang inosenteng batang babae. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ano ang gagawin ko? Parang sasabog na ang puso ko sa dibdib ko. Tapos na akong maligo. Magamit mo na ito ngayon. Oh, si. Anong problema? Wala. Maliligo na ako. Ah. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasamantalahin. Matutulog na lang ako sa sahig ngayong gabi. Maliligo muna ako. Bukas, mahirap na laban ang haharapin natin. Humanda ka. Si. Mga kaibigan, diretsuhin ko na. Bumalik ako sa capital city para mamanahin ang Sterling Group at bawiin ang negosyo ng pamilya ko. Kaya tanda mo pa palang Sterling ka ha, nang walang paalam, nawala ka ng ilang buwan, at iniwan ang grupo. Sa tingin ko, hindi mo naman sineseryoso ang grupong ito. Tama iyan. Salamat kay Simon, nakakaraos ang grupo. Kung ako ang tatanungin, si Simon ang mas karapat-dapat na magmana ng Sterling kaysa sa iyo. Si Simon ay isa pa ring Jong pagkatapos ng lahat, at ang Sterling ay ang negosyo ng pamilya. Malinaw na dapat si Julian ang magmana ng Sterling. Tama. Si Simon ay namamahala lang sa mga bagay habang wala si Julian. Ngayong bumalik na si Julian, dapat siyang bumaba. Si Julian ay hindi seryoso sa kanyang trabaho. Nawawala siya ng ilang buwan. Dahil sa kanya, nawalan ng ilang malalaking deal ang grupo. Ang direktang pagkalugi ay aabot sa $1 bilyong. Paano siya mangahas na bumalik at subukang pumalit? Tama. Lahat tayo ay naapektuhan din. Gusto mong bumalik? Edi muna. Bayaran mo ang pagkalugi ng grupo at ang personal naming mga pagkalugi. Ang mga Sterling ay hindi kailanman nangurakot mula sa grupo. Saan ako kukuha ng $1 bilyon? Di wag ka nang bumalik. Kahit pagsama-samahin ko lahat ng ipon ko, isa lang itong patak sa dagat. Ano ang gagawin ko? Ang Oakville ay itatalagang development zone sa loob ng 2 araw, doble ang presyo ng lupa. Sa loob ng 2 araw, ang Oakville ay itatalaga bilang zona ng pag-unlad, tataas ng husto ang presyo ng lupa. Totoo ba iyan? Mapagkakatiwalaan ba ang pinagmulan? Tiwala ka ba sa akin? Tiwala ako sa iyo. Kung ang Oakville ay maging zona ng pag-unlad, ang presyo ng lupa ay tataas ng hindi bababa sa 5 beses. Babayaran ko ang kumpanya at lahat para sa kanilang mga pagkalugi. Julian, sa aking narinig, kahit na ibenta mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Sterling, hindi mo kayang tipunin ang $1.5 bilyong. Sasagutin mo ang $1.5 bilyong? Akala mo ba mga tanga kami? Kung ginagago mo kami at pinagloloko mo kami, huwag mo kaming sisihin kung nakalimutan namin ang dating samahan at lumaban sa iyo. Julian, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Kung susundan ninyo ang aking pamumuno, hindi lamang nito sasagutin ang mga pagkalugi ng grupo at ng inyo,
kundi gagawin din kayong kumita ng malaki. Julian, wala ka talagang alam at walang silbi. Wala kang alam tungkol sa ekonomiya. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagpapanatili ng grupo na nakalutang ay isa ng magandang resulta. At gusto mo pang kumita ang grupo? Nakakatawa naman! Julian, curious na talaga ako ngayon. Ano bang kaya mong gawin? Ang plano ko ay pagsamahin lahat ng likidong ari-arian ng grupo at ilagay lahat sa Oakville plot. Julian, nababaliw ka na yata. Ang Oakville ay isang liblib na fishing village. Bumili ng lupa doon. Sinusubukan mo ba kaming lahat maging mangingisda? Nagloloko lang siya sa atin. Ang pangit ng plano. Julian, sa palagay ko, bumalik ka ngayon para lang magloko sa amin. Bigyan mo ako ng 2 araw, gawin mo lang ang sinasabi ko. Sa loob ng 2 araw, mapapatunayan na tama ako. Sige, gagawin namin ang iyong paraan. Pero kailangan mong pumirma ng nakasulat na pangako. Kung mabigo ang investment na ito, automatiko kang bibitaw sa lahat ng posisyon sa kumpanya at isuko ang iyong mana sa capital city. Kung mabigo ang investment na ito, automatiko kang magre-resign sa lahat ng posisyon mo sa kumpanya at isusuko mo ang iyong mana mula sa Sterling. Walang problema. Tapos na ang meeting. Talagang ganoon mo ako kakatiwalaan. Kahit na nakataya ang kinabukasan mo. At ang buong Sterling Group, Pumayag kang bumalik sa capital city kasama ako. Hindi mo rin ba inilalagay ang kinabukasan mo at ni Mia ng buo sa mga kamay ko? Dahil pinili kitang pagkatiwalaan. Lubos kitang pinagkakatiwalaan. ganoon ba talaga ang tingin mo? Sige. Hintayin na lang natin ang resulta ngayon. Siya nga pala. Kaarawan ng nanay ko sa ilang araw. Samahan mo akong pumili ng regalo para sa kanya. At maaari nating isama si Mia upang mamasyal. Si. Wow, ang daming masasayang bagay dito. Mia, pumili muna tayo ng regalo para kay Lola. At pagkatapos ay maglalaro tayo. Okay. Ang ganda-ganda! Anong ginagawa mo? Saan galing ang bastos na batang ito? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na ito? Hindi basta si Mia, may mommy at daddy si Mia. Alice, Alice, Alice. Lumayo ka sa amin. Huwag mong dudumihan ng damit. Naghugas na ng kamay si Mia, hindi marumi si Mia. Alice, Alice. Wala akong oras para dito. Sinasayang mo ang oras ko. Bastos. Ah, ikaw na maliit na bastos. Hindi ka aalis ngayon. Maganda ito. Magugustuhan ito ni Mrs. Sterling. Sige, kukunin ko ito. Ibalot mo para sa akin. Mia, Anong problema? nawala si Mia. Huwag kang mag-alala. Maghiwalay tayo at hanapin. Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya Sterling. Naalala ko ang apelyido ng manager ay Henderson. Hahanapin ko siya. Papagamitin ko siya ng lahat ng kanyang tao para tulungan kaming hanapin siya. Sige, diliza mo. Maliit na bastos. Nangahas kang dumihan ng damit ng tindahan? Ngayon, tatawagin ko ang daddy mo para pumunta at magbayad. Kung hindi, hindi ka aalis. Ma'am, hindi ko sinasadya. Hinila mo ako kaya nahulog ako at nahawakan ng damit. Sinabi ko na dinumihan mo ito. Dinumihan mo nga ito? Sabihin mo, nasaan ang mga magulang mo? Nasaan? Bitawan mo ang anak ko. Mommy! Kaya ikaw ang nanay ng pilyong ito? Tamang-tama. Ang pilyong ito na dumihan ng damit ng tindahan namin. At kung hindi ka magbabayad ngayon, wala sa inyong aalis.
Dahil sa isang piraso ng damit? Ito ba ang trato mo sa anak ko? Mommy, hinila ako ng babae ng malakas. Kaya nahulog ako at natumba ang mannequin. Sirang-sira kang bata. Gumawa ka ng mali, tapos sisihin mo ang iba. At sa tingin ko, bilang isang ina, talagang hindi karapat-dapat na pinalaki ang anak mong walang modo. Ang sampal na iyon ay para sa anak ko. Kung magsalita ka pa ng isa, hindi kita pakakawalan. Ayos lang, Mia. Isasama ka ni Mommy maglaro ng laro, okay? Hindi ka maaaring umalis dahil pinalo mo ang isang tao at akala mo makakatakas ka lang? Tagapamahala? Tagapamahala? Ano ang problema? Bakit ka sumisigaw? Tagapamahala? Itong bastos na bruha, dinala ang pilyong ito. Nadumihan ang damit ng tindahan namin at pinalo pa ang isang tao. Ang kapal ng mukha mo. Lakas loob mong sakta ng tauhan ko. Naghahanap ka ng gulo. Nauna niyang sinaktan ang anak ko at sobra siyang bastos sa amin. Sinampal ko lang siya, nakaalis siya ng madali. Tagapamahala, tingnan mo kung gaano siya yabang. Kailangan mong ipagtanggol ako. Turuan mo ng leksyon ang bruhang ito. Ang empleyado ko ay nanakit at sumigaw sa iyo. Malamang, may dahilan siya. Pero sinaktan mo siya. Hihingi ka ng tawad. At magbabayad ka ng 4 de pintilyam para sa gastusing medikal. Kung hindi, hindi ka aalis dito. Ito ay tunay na pagnanakaw. Tara na. Huwag mo na silang pakialaman. Akala mo ba kaya kang umalis pagkatapos mong manakit? Akala mo ba hindi ako nakikita? Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Umalis ka dyan. Humingi ka ng tawad. Magbayad ka na ngayon. Tigil dyan. Tagapamahala, ayos ka lang? Sinong gago ang nangahas na saktan ako? Daddy, inapin nila si Mommy at ako. Natatakot ako, Daddy. Okay lang, nandito si Daddy. Walang mang-aapi sa'yo. Nasaktan ka ba? Kaya ikaw ang ama ng maliit na gunggong na ito. Ang tapang mong saktan ako. Tuturuan ko kayong 3 ng leksyong hindi nyo makakalimutan. Ginoong Henderson, ang tagapamahala ng pamilihan. Tigil, hoy! Ang manager ng mall? Bakit nandito si Mr. Henderson? Narinig na niya ang balita siguro. Nandito siya para tulungan tayo. Mr. Henderson, anong dahilan ng pagpunta mo? Ilang walang alam na basura, kaya naming harapin ito. Tumahimik ka. Mr. Henderson, sila ang nagsimula. Bakit mo ako hinahampas? Hindi mo ba narinig na sinabing tumahimik ka? Mr. Julian Sterling, ito ay pagkukulang ko sa pamamahala. Makatitiyak ka, paparusyan ko sila ng mahigpit para mabigyan ka ng paliwanag. Lumabas ako ngayon kasama ang pamilya para magsaya. Ayokong sirain ang mood. Hihintayin ko ang resulta ng iyong parusa. Malaki ang problema mo. Alam mo ba? Mr. Henderson, siya lang ang tatay ng maliit na bastardo? Bakit ka masyadong takot sa kanya? Sinisante kayong dalawa. Ipak ang mga gamit mo ngayon din. Lumabas. Mr. Henderson, sino ba talaga siya? Ang pangalawang anak na lalaki ng Sterling, Julian Sterling, tagapagmana ng Sterling Group. Mia, kasalanan ni Daddy. Hindi inalagaan ni Daddy si Mia, binigo ka ni Daddy. Sinisisi mo ba si Daddy? Hindi kasalanan ni Daddy. Naglayas ako mag-isa at nakasama ang masasamang tao. Ang galing mo, Mia. Bibilhan ka ni Daddy ng ice cream. Okay? Mahusay, gusto ko ng vanilla ice cream.
Ano ang iniisip mo? Ilang araw ang nakalipas. Si Mia at ako ay walang tahanan. Kailangan naming matulog sa kotse. Ngayon nakatira kami sa isang malaking villa at nakakapaglaro kami sa mall nang walang alala. Para itong isang panaginip. Salamat. Ang pagbabalik sa capital city ngayon, hindi ko alam kung ito ay biyaya o sumpa. Kung hindi ko mabawi ang mana ng Sterling, tiyak na hindi ako patatawarin ni Simon. Kapag nangyari iyon, dalhin mo si Mia at lumayo hanggat maaari. Pamilya na tayo ngayon. Kahit anong pagsubok ang harapin natin, haharapin natin ito ng magkasama. Si Mia at ako ay laging nasa tabi mo. Julian Sterling, 2 araw na ang lumipas. Hindi ba dapat tinutupad mo na ang iyong pangako? Nagtiwala sa iyo ang grupo at inilagay ang lahat ng liquid assets nito sa lupain ng Oakville. Pero ngayon, wala pa ring nangyayari. Sinabi ko sa iyo na hindi dapat tayo nagtiwala sa kanya. Ang Oakville ay patay na lugar. At ngayon tingnan mo, bumili tayo ng maraming lupa sa Oakville at pabigat lang sa atin. Ang liquid assets ng grupo ay nakakulong lahat doon. Halos hindi na natin mapagana ang mga ilaw. Julian, sinunod namin ang payo mo at ginamit ang sarili naming pera para bumili ng maraming lupa sa Oakville. Hindi ito magkakamali, di ba? Hindi pa tapos ang oras. Maghintay lang kayo, lahat. Julian Sterling, pinapatagal mo ba ito? Wala na. Halatang wala kang alam sa negosyo. Kung basta-basta lang bibili ng lupa ay makapagpapayaman sa iyo, wala nang mahirap. Mali ang paghuhusga mo. Pero ngayon, hinila mo ang grupo sa pagkalugi kasama ka. Julian Sterling, dapat dumapa ka na lang sa tiyan ng babae. Julian Sterling, sa tingin mo ang manahimik ay makakapagligtas sa iyo? Narito ito sa itim at puti. Ang iyong nakasulat na pangako ay napakalinaw. Oras na para tuparin ito. Isuko mo ang iyong mana at lumayo sa Sterling Group. Tama, ang Sterling Group ay hindi nangangailangan ng talunan na namumuno. Magbitiw at umalis. Julian Sterling, hindi ka lang dapat umalis sa Sterling Group, kundi lahat ng pagkalugi mula sa investment na ito ay magiging responsibilidad mo. Oo, kailangan niyang bayaran ito. Hindi pupunasan ang iyong puwet. Tama na. Kayo'y mga nag-aalinlangan. Kapag may perang kikitain, lahat kayo ay sumisid upang kumuha ng bahagi. Ngayong nasa problema ang kumpanya, bawat isa sa inyo ay nagtuturo kay Julian. Wala ba kayong konsensya? Tigilan mo ang pagiging sarcastic. Nagpapanggap kang napakabuti. Isa ka lang driver ng ride-hailing na nagpakahirap upang makabit kay Julian. Hindi ba't gusto mo ring makakuha ng pakinabang mula sa kanya? Hindi ako katulad mo, nagbebenta para sa pera. Kayo mga mababang uri. Pera lang ang iniisip. Kapag si Julian ay nalubog sa utang, kayo ang unang aalis. Kung darating man ang araw na iyon, makikibahagi ako sa kanyang pasanin. Hindi mo alam ang iyong lugar. Ano ang maari mong maibigay? Simon? Ako ang pumirma ng nakasulat na pangako para sa anumang pagkalugi ng kumpanya. Ako ang magpapasan ng buong responsibilidad. Hindi ko idadamay ang aking pamilya dito. Maghintay ka lang. Huwag kayong mauna. May kalahating oras pa hanggang sa napagkasundo ang oras. Laro pa rin ito para sa lahat. Kalimutan ang kalahating oras. Kahit bigyan ka namin ng kalahating taon, wala ring magbabago. Ang katotohanan ay ikaw at si Julian ay palalayasin sa Sterling. Seguridad. Natalo si Julian Sterling ng patas. Simula ngayon, lahat ng kanyang posisyon sa Sterling ay binabawi. Kayong dalawa, alisin ang mga dayong ito mula rito. Gusto kong makita kung susubukan mo. Ako na ang nagpapatakbo ng Sterling ngayon. Gusto mong matanggal? Ang Oakville plot ay development zone na ngayon.
Sumipa ang presyo ng lupa. Naging development zone ang Oakville plot? 5 beses ang taas ng presyo ng lupa. Tama ang hula niya. Naglabas ang grupo ng $1 bilyong na liquid assets para bumili ng lupa sa Oakville. 5 beses itong lumaki sa loob lang ng 2 araw. $4 bilyong na netong kita. $4 bilyong? Mas malaki pa sa kabuuang kita ng grupo sa nakaraang 2 taon na pinagsama. Hindi lang ito tungkol sa kita. Ang Sterling ay may maraming lupa sa development zone. Kung lumabas ito, tataas ng husto ang stock ng buong grupo. Kung alam ko lang, ilalagay ko sana lahat ng pera ko sa lupa sa Oakville. Nakaligtaan ko talaga. Julian, paano mo nalaman na ang Oakville ay magiging itinalagang development zone? Makinig ka sa akin, mahal. Hindi ka magkakamali. Lahat? Malinaw, nanalo ako sa taya na ito. Kaya bawin ko ang aking pamana. Sa Sterling. Walang tutol, sa palagay ko. Si Julian ay ang dating chairman na biological na anak, kaya siya ay may karapatang magmana ng Sterling. Eksakto, at si Julian ay may natatanging pananaw. Sa isang investment lang, pinaliko niya ang grupo mula sa lugi, patungo sa kita. Siya ay higit pa sa kwalipikado. Julian, panalo ka sa round na ito. Nakuha mo ang karapatang magmana ng Sterling. Ngunit ayon sa pamamaraan, kung gusto mong opisyal na kunin ang posisyon ng CEO ng Sterling Group, kailangan mong maipasa ang boto sa pulong ng mga shareholder sa loob ng 3 araw. Tama, hindi natin maaaring labagin ang mga patakaran. Hindi natin maaaring laktawan ang pamamaraan. Hindi sila basta susuko. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko na. Mabuti. Ang investment na ito ay unang hakbang lang para sa akin upang pangunahan ang Sterling Group sa susunod na antas. Kapag opisyal ko nang inako ang Sterling sa 3 araw, pamumunuan ko ang lahat tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Pinayagan niya talaga si Julian na mabawi ang mana ng Sterling? Paano niya nalaman na ang Oakville ay itatalaga bilang development zone? Sa loob ng 2 araw, ang Oakville ay itatalaga bilang development zone. Tataas ang presyo ng lupa. Totoo ba iyan? Mapagkakatiwalaan ba ang source? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Pinagkakatiwalaan kita. Baka yung babaeng nasa tabi niya? Mr. Simon, may 2 tao na gustong makipagkita sa inyo. Wag! Ayaw ko makipagkita kanino man. Sabi nila gusto nilang pag-usapan sina Julian at Chloe. Sandali. Julian at Chloe? Papasukin niyo sila. Maligayang kaarawan, Lola, maghiling ka. Sige, sana mula ngayon, ang buong pamilya natin ay manatiling malusog at ligtas. Nanay, ang kwintas na ito ay pinili mismo ni Chloe. Gusto mo ba ito? Gustong-gusto ko ito. Talaga. Basta galing ito sa aking manugang. Gusto ko lahat ng galing sa kanya. Chloe, tulungan mo akong isuot ito. Lola, may regalo din ako para kay Lola. May regalo ka rin para kay Lola. Tingnan ko. Lola, tingnan mo, gumuhit ako ng larawan ng pamilya para sa iyo. Maligayang kaarawan, Lola. Mia, ang galing mong gumuhit. Ito ang paboritong regalo ni Lola. Martha, isabit mo ang pinturang ito sa tabi ng aking higaan. Opo, madam. Chloe, ngayon ay may regalo rin ako para sa iyo. Para sa akin. Nagpakasal tayo ng nagmamadali. Wala na tayong panahon para bumili ng mga singsing pangkasal. Ang singsing na brilyante na ito ay ginawang espesyal para sa iyo. May nakaukit na pangalan mo dito. Hayaan mo akong isuot ito sa iyo. Ang tatay mo ay may 2 hiling bago siya namatay. Ang isa ay para tumatag ka at magsimula ng karera. Ang isa pa ay para manahin mo ang Sterling Group. Ngayon ay nagkakatotoo na sila. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa pulong ng mga shareholder bukas, matagumpay kong mamamanahin ang Sterling Group. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Talagang totoo. Chloe, hindi siya asawa ni Julian Sterling. Oo, kaya kong patunayan iyon. Ex ko si Chloe. Kabili-bili, Julian.
Julian, ha? Pumili ka ng babaeng may asawa? Sinubukan mong manloko? Titiyakin ko. Sa pulong ng mga shareholder bukas na matatalo ka ng tuluyan. Mr. Quinn, sinabi ba ni Simon kung ano ang dapat nating gawin? Tatambay lang ba tayo at hahayaan si Julian na pumalit bilang CEO ng Sterling? Hindi ko rin alam. Kahit ano paman, hindi natin pwedeng hayaan si Julian na pumalit ng ganoon kadali. Noong nakaraan, sumunod sa payo ni Julian, Binili ko ang lupa sa Oakville at kumita ako ng malaki. Mas kaunti ang binili ko, pero maganda pa rin ang resulta. Mula ngayon, kasama si Julian na nagpapatakbo ng grupo, hindi tayo magkakamali. Mukhang magkakaroon ng kaguluhan ngayon. Sigurado. Alam ng lahat na si Simon gusto pa rin kunin ng Sterling. Hindi niya hahayaan si Julian na pumalit ng ganoon kadali. Mr. Simon, mukhang hindi maganda ang takbo para sa atin. Huwag kalimutan, mayroon pa tayong trump card. Handa na ba ang lahat ng hiniling ko? Huwag mag-alala, Mr. Simon. Naghihintay siya sa labas. Narito ang pangalawang anak ng Sterling. Julian, noong nakaraan naisip ko na talagang bumuti ka. Pero ngayon, mas wala kang silbi. Sa babae ka lang umaasa para umasenso. Ang mag-asawa ay iisa. Rinespeto ko ang mga desisyon ng asawa ko. Ano ang mali doon? Ako ang asawa ni Julian. Kung hindi ko siya tutulungan, inaasahan mong tutulungan kita. Hinding-hindi mo mababago ang sitwasyon. Titiyakin ko na ikaw at ang pamilyang Sterling mawawala ng sabay. Simon, noong panahong iyon, ang ama ni Julian ay inampon ka sa isang bagyo ng niebe. Para hindi ka mamatay sa lamig sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, pinag-aral ka niya, pinagkolehiyo ka, at itinuring kang parang sariling anak. At ngayon, gusto mo talagang kunin ang Sterling Group, ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Wala kang utang na loob. Si Simon ay isang napakasamang tao. Kumakagat siya sa kamay na nagpapakain sa kanya. Sinusuportahan ko si Julian Sterling bilang susunod na CEO ng Sterling Group. Ano ba ang alam mo? Ang isang lalaki ay dapat walang awa. Ito ang batas ng gubat. Kailangan maging matigas para pamahalaan ang mga nasasakupan. Kasalanan niya kung bakit siya nabulag. Kumuha lang ako ng konting pera sa kumpanya para bayaran ang mga utang ko sa sugal. Trinato niya akong parang magnanakaw. Pagkatapos niyon, nagdesisyon ako, kahit anong mangyari, na kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Sterling at ang buong Sterling Group at ilagay sa sarili kong bulsa. Ang sa iyo ay sa iyo, at ang hindi sa iyo, hindi mo pwede pilitin. Simon, may sakit ka sa ulo. Hindi mo karapat-dapat na magmana ng Sterling Group. Ano ngayon? Sa ngayon, sa loob at labas, bawat isa sa Sterling Group ay sumusunod sa akin. Akala mo ba si Julian Sterling ay basta na lang papasok at kukunin ang lahat? Kapag nahalal ako bilang bagong CEO ng Sterling Group, hahanap ako ng paraan para mapasa kanila ang lahat ng mga taong maingat mong hinubog ay magtatrabaho para sa akin. Sayang at hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Uy sa lahat, nitong nakaraang mga araw, kamakailan lang nakatanggap ako ng mensahe na malaki ang epekto sa ating Sterling Group. Isa itong tunay na nakakasira na iskandalo. Ano ba ang balak niya? Maghintay lang tayo at tingnan. Sigurado akong lahat ay nagtataka kung bakit ang pangalawang anak na lalaki ng Sterling na matagal nang wala, biglang bumalik na may asawa at isang anak na babae na ganito kalaki. Ang totoo, ang pangalawang anak na lalaki ng Sterling, si Julian Sterling, upang makipaglaban para sa mana ng Sterling, pumasok sa isang pekeng kasal sa isang babaeng may asawa. Lumabas ka. Bakit nandito sila? Huwag magmadali. Dahil nandito na tayo, gawin nating maganda ang sitwasyon. Simon, ito ang pagpupulong ng mga shareholder ng ating Sterling Group. Bakit mo dinala ang dalawang lagalag na ito dito? Tito, hindi sila ordinaryong pulubi, lalo na siya. Kumusta sa lahat? Kumusta kayong lahat? Ako ang dating asawa ni Chloe, kaya ako ang dating asawa ni Mrs. Sterling. Ako ang asawa ni Chloe Carter, at mapapatunayan ko na sina Chloe at Julian Sterling ay sinusubukan lang na agawin ang mana ng Sterling. Ayaw nila akong payagang sabihin ang katotohanan tungkol sa kanilang pekeng kasal, at binantaan nila ako na babaliin ang aking mga binti. Mapapatunayan ko na ang dalawang iyon sa Ocean City ay inaabuso ang kanyang katayuan bilang tagapagmana ng Sterling. Nagmamalaki, nambubuli ng mga tao, at dinaya nila ako ng ilang milyong dolyar. Kayo'y naninirang puri sa amin. Nang walang ebidensya, kaya paano namin malalaman kung totoo o hindi ang sinasabi ninyo? Kung hindi kayo naniniwala sa akin,
pwede kayong mag-check sa Civil Affairs Bureau kung saan may mga tala ng aking kasal at diborsyo kay Chloe. At mayroon din kaming 5 taong gulang na anak na babae. Well, Julian Sterling, muntik na ninyo akong maloko. Julian, paano ka naging ganito kabobo? Hindi ko akalain na ang kagalang-galang na pangalawang anak ng Sterling ay bababa sa ganitong kahiya-hiyang mga taktika. At tungkol sa mga labanan sa kapangyarihan sa mayayaman, paano namin mauunawaan ang mga iyan? Nagsisinungaling sila. Dahil si Victor, para makuha si Penelope, ay iniwan ang kanyang asawa at anak at iniwan akong lubog sa utang. Kaya bakit ninyo kami sinisiraan? Hindi kami nag-iimbento at lahat ng sinabi namin ay totoo. Julian Sterling, hindi maikakaila ang ebidensya. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Gusto ko talagang manahin ang Sterling Group, ngunit hindi ko intensyong dayain ang lahat. Julian, talagang nag-exceed ka sa iyong sarili dahil para makuha ang mana ng Sterling, nakahanap ka ng sirang kalakal at may dala pang pasanin. Iniisip mo bang tanga ang mga ginoo rito? Simon, kung maglalakas loob kang insultuhin si Chloe ng isa pang beses, hindi kita patatawarin kailanman. Pinakasalan ko si Chloe. Dahil lamang gusto kong gugulin ang natitira kong buhay kasama siya. Hindi ko naisip siya bilang isang paraan para agawin ang mana ng Sterling. Magaling na akto. Muntik mo na akong maloko. Julian, niloko mo ang mga ginoo. Nagkaroon ng relasyon sa babaeng may asawa at nagplano na agawin ang kapangyarihan. Ang isang taong tulad mo na bulok ang moralidad ay hindi karapat-dapat na maging tagapagmana ng Sterling. Tama. Hindi namin kayang payagan ang isang katulad niya na mamuno sa Sterling Group. Kung hindi, magiging katatawanan tayo. Sa tingin ko, dapat nating palayasin sila ngayon na para tumigil na tayo sa kahihiyan. Ang Sterling Group ay itinatag ng ama ni Julian sa pamamagitan ng paghihirap. Si Julian ang nararapat na tagapagmana ng Sterling. Wala kayong karapatan na paalisin kami. Julian, dahil sa ginawa mo, hindi ka namin matutulungan kahit gusto namin. Tingnan mo, Julian. Walang tutulong sa iyo ngayon. Kayo ay parang mga daga sa lansangan, kinamumuhian ng lahat. Kasalanan ko lahat ito dahil isinama kita rito. Huwag mong sabihin iyan. Kasal na tayo. Malalampasan natin ito ng sama-sama. Julian, aalis ka ba ng kusa o tatawag ako ng seguridad para itapon ka? Hindi sila aalis. Bakit narito si Mrs. Sterling? Hindi ba sinabi niya na hindi siya makikialam sa mga gawain ng grupo? Chloe, nagtiis ka. Ninang, naaalala ko na isinumpa mong hindi ka na makikialam sa mga gawain ng grupo. Narito ka ba ngayon para gumawa ng exception? Hindi ako nakikialam sa mga gawain ng grupo. Pero hindi ko hahayaan na mabuli ang manugang ko. Nanay, kami na ang bahala sa susunod. Simon, ang negosyo natin hindi pa tapos. Tapos na. Tingnan natin kung ano ang gulo na kaya mo pang gawin. Nakalimutan mo ba ang ginawa mo? Ano bang ginawa ko? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Pagkuha ng hitman, pag-uudyok sa krimen. 6 na buwan ang nakalipas, pinalabas ako sa Sterling Group. Pagkatapos noon, nakaranas ako ng mga pagtatangkas sa buhay ko. Wala akong nagawa kundi tumakas patungong Ocean City. Ilang araw ang nakalipas, nang malapit na akong bumalik sa Capital City, si Marcus Vance, pinuno ng Ocean City branch, ay sinuhulan ang driver ko para patayin ako. Buti na lang dumating si Chloe sa oras. At nakaligtas ako. Nilakasan niyang hawakan ang anak ko. At hindi ko siya patatawarin. Si Marcus Vance ay may kapal talaga ng mukha. Ang kapal ng mukha niyang puntiryahin ang pangalawang anak na Sterling. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng magtuturo sa kanya ng leksyon. Sa tingin ko rin na si Marcus Vance ay masyadong matapang. Tulad nga ng sinabi niya, sumusunod lang siya sa utos. Sino namang tanga? Ang gagalaw sa pamilya Sterling? Hindi ba siya naghahanap ng gulo? So sino ang nag-utos sa kanya? Mahal, ikaw na magsabi sa kanila. Ang nag-utos kay Marcus Vance ay ang ampon na anak ng pamilya Sterling, ang pansamantalang punong tagapagpaganap ng Sterling Group, Simon. Talagang nagpadala si Simon ng tao para patayin si Julian. Malaking balita ito. Hindi ka panipaniwala. Kung lumabas ito, mabigla ang buong Capital City. Magkapatid na nagpapatayan. Kung totoo ito, hindi siya maaring manatili sa Sterling Group. Simon, kung talagang pinapatay mo si Julian sa pamamagitan ng iba, hindi kita patatawarin para dito. Nagsisinungaling ka. Hindi ko sinabi kay Marcus na saktan si Julian. Halos hindi ako nakikipag-usap kay Marcus. Alam naming itatanggi mo. Bakit ka nandito? Mr. Julian Sterling, maniwala ka sa akin? Si Simon ang nag-utos sa akin na alisin ka upang maayos niyang mapamahalaan ang Sterling Group.
ikaw pala talaga. Sinabi rin niya na kapag napamahalaan na niya ang Sterling Group, magiging veterano ako ng Sterling. Wala akong pagpipilian at hindi ako nangahas na tumanggi kay Simon, kaya ginawa ko itong katangahang bagay. Pakiusap, Mr. Julian. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagsisinungaling ka! Mr. Julian, Mrs. Sterling, lahat, sumusumpa ako na hindi ako nagsisinungaling. May recording ako. Makinig kayo, makinig lang kayo. Sige, sinabi ko sa iyo na alisin ang kapatid ko. Ang pangalawang anak na lalaki ng Sterling. Ano? Natatakot? Basta tulungan mo akong alisin siya. Ang buong Sterling Group ay magiging akin. Pagkatapos ay magiging isang veterano ng Sterling Group. Simon, ano pa ang gusto mong sabihin? Ginong King, pakiusap tulungan mo ako. Kailangan mo akong tulungan. Ginoong Quinn, kailangan mo akong tulungan. Hindi ka pwedeng tumayo lang diyan at panoorin akong bumagsak. Mga walang utang na loob. Lahat kayo ay marami nang nakuha sa akin. Ngayong nasa problema ako, wala ni isa sa inyo ang tutulong sa akin? Simon, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ka na makakabangon. Hindi sila gagawa ng talong negosyo. Si Simon ay nag-udyok ng pagpatay laban sa sarili niyang kapatid. Julian, ano ang dapat gawin sa kanya? Oo, Julian. Ang halimaw na ito ay hindi nakarapat-dapat na magmana ng Sterling Group. Mula ngayon, ikaw na ang CEO ng Sterling Group. Ano sa palagay mo ang gagawin natin sa kanya? Magkasama tayong lumaki. Hanggang 6 na buwan ang nakalipas, itinuturing pa rin kitang kapatid. Tigilan mo na yung kalokohan. Ang panalo ay siyang lahat. Hindi ko kailangan ng peke mong awa. wala na siyang pag-asa. Desidido na ako. Tinatanggal ko si Simon sa lahat ng kanyang posisyon sa Sterling Group at ibibigay ko siya sa pulisya. Hindi na kita te-text. Bakit? Nagbago na ang kapalaran mo. Tapos na ang misyon ko dahil nagbago na ang kasaysayan. Mawawala na ako. Salamat. Binago ng pagsisikap mo ang kapalaran ko. Kaya hindi ko na kailangan daanan ang sakit na iyon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Tinulungan mo ang aking pamilyang wasak na makatagpo ng pagtubos. Kapag wala na ako, kailangan mong umasa sa sarili mo. Mia, ano ang ginagawa mo? Ito po ay isang telepono na kayang magpadala ng mga mensahe sa nakaraan. Mia, sino ang gusto mong i-text sa nakaraan? Gusto kong i-text si Lolo nung nakaraan. Sabihin sa kanya na si Mr. Simon ay masamang tao. Gusto ko ring i-text si Mommy nung nakaraan. Sabihin kay Mommy nung nakaraan na huwag sumama kay Bad Daddy. Gusto ko ring mag-text sa maraming mga babae at lalaki na may pagsisisi. Sabihin sa kanila na ang buhay ay gagaling araw-araw.